Hello, guys. This is News Listener by Angelo, and today is May 24, 2025. Alas 4:14 ng hapon ko to na-record. And thank you for watching. If hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe the channel to support this channel. Okay, salamat po. At pag-usapan naman natin ulit, ito ay parang part 2 ng aking Senate impeachment trial na mangyayari soon sa Senado. Okay? So, ang alam natin is si Sara Duterte ay impeached na sa House. So, hindi pa siya fully convicted or convicted. Lilitisin siya sa Senado soon. So, yung House prosecutors ata ay pupunta sa Senado June 2. Okay? Now, pag-usapan natin ulit yung mga senador na nakapag-comment, mga incumbent senators na magiging senator judge. Okay, kung anong comment nila before ng impeachment trial. Okay, so punta muna tayo kay Mig Zubiri. At ang sabi niya dito, noong December 5, Zubiri not keen on VP impeachment reps. And alam naman natin guys na si Zubiri ay isang kaalyado ni Duterte nung panahon nila. Okay? So I don't want to go to the more details and nasa news ito. Now, pagkatapos ng election, I believe there's an information na ito impeachment, okay, na okay, I think nina-welcome niya yung impeachment trial pagkatapos ng election. Okay. So, okay, siya yan. Okay? Now, tinignan ko kay Mark Villar kung meron siyang heads up or comment sa impeachment. So far, wala akong nakikitang impeachment comments from Mark Villar at kay Camille Villar. Suportado niya suportado niya si Sara Duterte, di ba? Na-endorse pa nga siya. So, alam niyo naman guys, yung mga Villar ay mga kaibigan ng mga Duterte. Okay? So, magiging patas ba sila? Magiging senador ba sila ng mga Duterte o senador ng bayan? 'Di ba? Okay, so wala siyang comment so far. Okay? Now, punta tayo kay Joel Villanueva. Okay? So, Joel Villanueva. Okay. Meron siyang comment. Okay, sabi niya dito, February 7, Joel reacts to the VP Duterte House. Okay, nag-comment siya before. Tapos, as a critical impeachment, May 12, nung election. Dapat daw may due process. Villanueva won't push a special session. Ang issue kasi nung before ng election, ayaw ng mga sitting senators na i-process agad yung impeachment trial before ng May 12, 2025. Sabi ng konstitusyon, pag merong impeachment, forthwith, agad-agad. Isa si Villanueva yung mga tao o mga senador na ayaw i-push agad. Okay? Ang impeachment. So, okay? Delay lang talaga. 'Di ba? Okay. So, hindi nila sinusunod yung yung utos ng konstitusyon na i-forthwith. Now,
Punta tayo kay Rafi Tulfo. Okay, so far, si Erwin nang nakalagay dito eh. Pero kay Rafi Tulfo, wala. Okay, wala eh. Bagong halalay. Okay, impeachment trial. Siguro ito, pero if pupunta tayo dito, parang photo siya ata eh. Okay. Yeah. Okay. Sino nga to? Si Erwin yun. So, walang information kay Rafi Tulfo. Okay. Now, punta tayo kay Tito Soto. Okay, Tito Soto naman, before ng election, ay sabi niya, yung timing ang issue. Ako naman, di ba, ang tagal na ni Tito Soto sa Senado? So, alam niya naman dapat yung forthwith. Di ba? So, kung merong paraan, di ba, dapat na lang ituloy. Di ba? Ang dami pang dahilan, di ba? Yun. Okay. And I think after niya manalo, sabi niya ready na siya para sa impeachment trial. There. Okay, now punta tayo kay Kiko. Okay, sabi niya daw last week, let's look at the evidence regardless. Okay. Tapos, ano pa? Okay, dito, Kiko, to focus on evidence in the impeachment trial. Okay, yon. Tapos, meron pa nag-quote na nag-vote na daw siya. Merong fake news na lumalabas na user na si Greg Anderpal ay nag-vote na daw si Kiko para against kay not against but for impeach conviction kay Sara Duterte. Magvo-vote siya daw ng oo. Na fake news siya. 'Yun. So, ang daming kumakalat na fake news para lang hindi siya manalo, 'di ba? Pero at the same time, sabi niya, before wag mo nang hindi na dapat wag mo nang pag-usapan, pero after niyang manalo, magfo-focus daw siya sa evidence para at least merong basehan. Right? Okay. Now, sino pa? Si Lauren. Punta tayo kay Lauren. Any comments? Okay, so far, wala naman. Okay, ito yata isang kamag-anak niya, ata niya. Okay, but anything from her, nothing. Okay, so wala kay Lauren Ligarda. Now, punta tayo kay Sir Ping Lacson. Sabi dito, merong rumor daw na nakipagkita daw siya kay Sara Duterte, pero ito ay false. Okay, dito. Yun. Okay, and dineny niya hindi siya nakipagkita kay Sara Duterte. Probably about, parang para masiraan siya, para masira siya sa mga tao. Sorry. Okay, now, anything about... Okay, so sabi niya ready na siya maging impeachment judge or judge sa impeachment ni Sara Duterte. I think may nakita ko kanina na but he will stress that any conviction must be based in solid evidence. So, yun, hindi siya nakipag sabi ng pa-safe or anything like that. Okay, punta tayo kay Risa Ontiveros. Okay, medyo okay, anyway, may comment siya about sa blood mark. Hindi yan, hindi daw, I think hindi daw sa vocabulary. Let's see. Okay. Let's take a look.
Okay, not in my vocabulary. Trial, cold, and clinical. Okay, dapat lang, di ba? Okay, good luck daw sa, okay, so sinabi, batay sa konstitusyon, obligasyon na ituloy ang impeachment trial. Okay, I think delaying Sara Duterte's impeachment trial as a neglect duty ng mga senador. Kasi nag-comment siya about bakit hindi na-process, di ba? Eh, nasa kanila na yung napasa na sa kanila, but may delay pa, right? Okay, so yun ang kanyang comment. So, ready na siya beforehand. Now, si Win, pag tinignan natin si Win, okay, binackup niya yung sabi ni Escudero na hindi muna. Okay, tapos meron siyang, I think, about doon sa mga, sabi doon sa, if I remember correctly, sabi niya about sa mga, sa peace rally ng iglesia, yung mga sumusuporta daw sa impeachment ay mag-isip-isip na. Ang galing ni Mr. Win Gatchalian, di ba? Okay. And dahil sa posibleng mabinbin panukalang batas ay kailangan tapusin ng Senado ang sakaling matuloy. So, nagbabala siya noong December 10. Okay? There. Ayun. Umayaw siya ayon sa kanya. Priority muna ng Kongreso unahin yung mga batas bago yung impeachment. Okay? So, yung forthwith na tinatawag natin. There. Okay. So, si Jinggoy naman, sabi niya, against siya agad. Yun. So, ano sinasabi ni Estrada? Ayaw niya ma-impeach si Sara. Alam naman natin kung sino yung kanyang kaalyado. Diba? Yun. Okay. Again, guys, if we're talking about Senate duty, hindi po ito pang isang tao lang. Ito ay pangkalahatan. Sa buong Pilipinas, sa lahat ng tao dito, ay interest ng taong bayan. Kung ang isang opisyal ng gobyerno ay merong issue ng korupsyon, di ba? Ba't mo pipigilan ng impeachment? Di ba? Okay. Minsan nakakawalang gana eh. Okay. Kay Francis Escudero, alam naman natin, nung una, syempre, go na kasi tapos na yung May election. Pero, yung isa sa kanya, yung pagdelay ng proseso ng impeachment. Forthwith po, di ba? Okay. Agad-agad. Ganun din si JV Ejercito. Ayaw niya ng madalian. No need to rush. Pareho din sila ni Escudero. Okay? Sa kay Pia, actually, hinanap ko to kanina pero walang information galing sa kanya. So, no comment si Pia. Kay Alan naman, okay? Kay Alan naman, ganun din. Wag daw mag-rush ng judgment. Okay, ganun. Okay yun. Pero yung timing daw. Right? Bakit timing? Merong isyong corruption sa against kay Sara Duterte. Di ba? Okay. And nakita ko kanina, he said that while impeachment case against VP Sara is a political process, okay, well, proseso siya talaga, political, and meron siyang legal. Pero, isipin mo, sino ba talaga ang makakapag-decide, di ba, na yung nagawa ni Sara ay tama or hindi? Sila, di ba? So, pero ang interest ng bayan, sino ba susundin nila? Interest nila or ang bayan? Di ba? Alam naman natin yung mga Cayetano, best friend ng mga Duterte. Okay? And sino pa na-miss ko? Si Bam. Issue ko kay Bam.
Eh, sabi niya dati, hindi daw issue ng tao bago manggagalan, di ba? O ngayon, sabi niya, there will be fair judges kung mangyari na maging judges sila ng impeachment trial. Yun. Pero mali yung sinabi niya nga hindi siya issue eh. 'Di ba? Imagine, yung isang corrupt na allegedly corrupt na opisyal ng gobyerno, uh, ayaw ipakita yung uh, mga information na kailangan ng House, eh, harap-harapan ng merong mga piatos, may mga, yung parang sa tindahan, ang pangalan. Tapos lately, meron pang Chel Jokno, tapos Mariam Rivera. Yun, yung parang hindi siya issue, pero I remember sa survey, uh, ito, search ko to eh. Survey shows people want Sara. So medyo ate siya, 41% backing impeachment trial. Diba? Okay. You guys can look at it. Tapos 45% opposes sa Polls Asia. I believe that's before March. March yan. Pero meron siyang nag-change yan ata before March. Okay? So 39% response back postponement of impeachment trial. Okay, I don't know guys if you know numero. Yun. So again, ang senador dapat ang kanilang interest ay sa bayan at hindi sa isang politiko o tao lamang, 'di ba? Kung malinis sila, okay, mag-judge sila based sa evidence at dapat walang best friend or friends kayo, 'di ba? Ang interest ng bayan, yun ang sentro ng inyong sa pagiging isang senador. Okay? So, thank you for listening. I hope you guys like the video and please yes, like, comment and subscribe to support this channel. Thank you and see you again. Bye.